Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyon na napatungkol sa sinabi ni Harry Roque. Si Harry Roque nagpakalat na naman ng fake news. Harry Roque, umuwi ka ng Pilipinas, ipaliwanag mo kung saan galing yung yaman mo na hindi mo maipasa-pasa mga dokumento kung saan galing yan. Oo, kaya ka nagtatago sa Abu Dhabi baklang to, mukhang Barney. Sabi ni Harry Roque kasi, si Leni Robredo daw ay sumuporta daw kay Sara Duterte na hindi daw ituloy ang impeachment. So makasara daw si Leni. So speaking of makasara si Leni, gusto ko lang reaksyonan ha. Hindi po si Leni na amnesia. Hindi po si Leni na untog na una ang ulo. 'Di ba? Hindi po makalimutan ni Leni at ng kakamping yung ginawa ni Digong noon, na habang si Leni isa sa respetadong tao sa buong Pilipinas kasi siya ay Vice President pero tinawag ni Digong na lutang. Di ba? Hindi makakalimutan ni Leni yan at ng kakamping na tawagin siyang lutang, especially sa tatay pa mismo ni Sara. Di ba? Tapos sasabihin ni Harry Roque, si Leni daw sumuporta kay Sara na hindi ituloy ang impeachment. Roque, nagpakalat ka naman ng fake news. Paniwalaan lang kita, Roque, kung maipasa mo yung dokumento kung bakit nagkaroon ka ng milyon-milyong pera. Hindi ka magtago ng Abu Dhabi. Di ba? Kasi sa totoo lang, pinakalat ni Harry Roque ngayon. Ito po yung video, panuorin nyo po. Ito po yung video ni Harry Roque. Narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86. Lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City, ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Leni Robredo, nung kami po ay freshman sa UP Diliman. So alam ko, ng pananaw talaga ni Leni Robredo ay kapareho ng kapananaw ko, no? Na nung mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti Marcos. So yun po mga kababayan, nabasa nyo po na ang sabi ni Harry Roque, sabi ni Harry Roque, bakit hindi nyo daw tignan si Leni Robredo, ultimo nga daw si Leni, hindi daw sumuporta sa impeachment kasi makasara daw si Leni. Suportang-suporta daw si Leni Robredo kay Sara na hindi ipa-impeach. Ito po para sa akin, hindi ko man bit-bit yung utak ni Leni, hindi ko man bit-bit yung nararamdaman ni Leni nung siya ang Vice President. Pero hindi naman po si Leni Robredo ulyanin na katulad kay Digong na utal-utal na magsalita, bulok ang bagang sa kakasyabu at kakakainom ng fentanyl, no? Na baka nakalimutan ni Harry Roque kung paano ni Digong sabihan si Leni na lutang, walang alam, kailangan mag-aral, bumalik ng grade 1. Tapos ngayon sasabihin ni Harry Roque na si Leni susuporta kay Sara. Ina mo, Harry Roque, paniwalaan ka ng tao kung umuwi ka ng Pilipinas at i-explain mo kung saan galing yung milyon-milyon na pera, na kung bakit napakarami mong pera, no, na galing sa Pogo at bakit ka nagkaroon ng pera mula sa Pogo na hindi ka naman kasosyo. O, di ba? So ito nga, Harry Roque, speaking of Leni, anong sabi ni Leni dito nung nakita sila ni BBM? Sa akin kasi, hindi naman issue yun eh. In fact, para sa akin, yung nagbibigay respeto ka sa posisyon, so wala namang pag-aatubili yung pag-uuko kay Senator Chis Escudero kung pwedeng sumama ako sa kanyang pagsalubong. Tingin ko tama lang naman kasi bisita natin sa Bicol Region, yun na nga ang problema nga di na ako
stay ng matagal kasi may hinahabol ako. 'Di ba? Hindi naman kasi ganun si Leni Robredo na marunong kumimkim ng galit. Hindi katulad kay Digong, mamamatay na lang, satanas pa rin. 'Di ba? Hindi ganun si Leni Robredo. Si Leni Robredo, kahit ilang beses, ako nga mismo, aminin ko sa inyo, kakamping. Sinabihan ko nga si Leni dati lutang kaya nga na-block yung TikTok ko na million views Baka nakalimutan nyo. Isa ako na vlogger na ayaw kay Leni noon. Dahil kay Digong. Pero ngayon, na-realize ko na masama po talaga ang mga Duterte. Sila po yung banta sa Pilipinas, sila po yung spy ng China. Bakit? Bakit sila nagagalit kung tanggalin sila sa National Security Council? Speaking of National Security Council, yan lang po yung pangangasiwa sa pagpapa-enhance ng kagamitan sa pandigma at pag-uusap or pagpaplano paano sugpuin ang mga nananakop sa ating bansa. So bakit sila nagagalit? Anong alam ni Sara pagdating sa taktika sa gera? Anong alam ni Digong pagdating sa gera? Ang alam lang naman niya magpapatay ng adik. Diba? Pero walang drug lord. So anong alam ni Era pagdating sa gera? Ang alam ni Era puweteng. Anong alam ni Gloria pagdating sa gera? Ang alam ni Gloria bracket sa liig. Pagnakaw ng pera, kaya nga na may kaso lahat Diba? So wag kang magpakalat ng fake news, Harry Roque. Maniwala lang ako sa'yo na totoo ang sinasabi mo kung pumayat ka. At maniwala lang ako sa'yo sa mga sinasabi mo kung umuwi ka sa Pilipinas, harapin mo yung warrant of arrest mo at sagutin mo at magpasa ka ng dokumento kung saan galing ang milyon-milyon mong pera na wala ka namang negosyo at magkano lang naman ang sahod mo bilang spokesperson. Diba? Hinanapan ka ng dokumento ng Congress sa Quad Committee hearing. Diba? Lumayas ka, lumipad ka ng Abu Dhabi. Ba't nagtatago ka ng Abu Dhabi? So, paano ka ngayon papaniwalaan ng tao na si Leni ay suportado si Sara? Tang ina mo, Harry Roque. Lumubo na nga lang yung mukha mo. In fairness ngayon sa Harry Roque pumayat. Nagtago kasi. Hanggang kailan ba yung milyones mo dyan sa Abu Dhabi? Aber? Hanggang kailan ba yung milyones mo? Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao Province of China. Ang masasabi ko lang sa inyo, huwag na po kayo maniwala sa mga Duterte. Ang mga Duterte po, sila po yung spy ng China. Threat po sila sa ating bansa. Threat. Dapat nga, alam nyo kung buhay pa si Miriam Santiago ngayon? Si Miriam Santiago ang nagsabi, bago tumakbo si Duterte ang nakakatakot na presidente. Sabi ni Miriam. Yan ang totoo. Si Miriam Defensor nagsabi niyan. Kung iboto nyo si Duterte, isipin nyo ang future ng anak ninyo. Si Miriam nagsabi niyan. Si Duterte ang pinakamasamang magiging presidente pag nanalo. Diba? Hindi nagkamali si Miriam. Totoo nga. Ay sabi ko sa inyo, pag nag-brief kayo, dapat bewang lang, hindi sikmura. Pag kinalaban nyo, it's bloody. Sabi nga yan, 3 to 6 months, ubos ang droga. 11 years na, simula nung bumaba siya, ang droga buhay pa. Diba? Kaya budol yan si Duterte. Pag nakita ko nga, paluin ko martilyo ulo niyan. Ayan lang, Harry Roque. Huwag ka magpakalat ng fake news. Magpapayat ka muna para paniwalaan kita. Yan lang. Tsaka, tumigil ka sa kaka-franchise sa katawan ni Barney, ha? Balik mo yung franchise na yan. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.